tingin ko, tinatakpan lang niya yung mga pagkukulang niya eh. Kasama ng iba pa man yung mga shortcomings. So, anong sagot yung binigay niya? Sinabi lang niya siguro na, oo, meron talaga. Nadulas siya. Ayaw pa nga niyang aminin nung umpisa na meron talaga informal settlers sa Makati. Tapos in the end, meron na daw, pero minimal na lang daw. Bakit po sa Makati madaming pa rin informal settler? Ano? Sa Makati po madaming... Sa Makati? Opo. Excuse me, tigasan ko ba? Tiga Mandaluyong po ako sa... Kapit-bahay ko lang po, nag-aral po ako ng Mandaluyong. Turo mo sa akin, nasa ng informal settler? Hanapin niyo na po sir, hindi niyo po yata nakikita. Ha? Alam mo partner, kami, siguro kung mga 3 o 5% na lang ang informal settler sa amin sa Makati. Yung... di sir, meron pa rin po. Sabi niyo po, wala eh. Alam mo, siguro yung 3%, pwede mo na sigurong wala. Di ba? Pero, ang sasabihin mo, yung sinasabi mo, noon kayo, mga napapasyal kayo, napadaan kayo sa South Super Highway, yun, marami talagang informal settler noon. Libo-libo yung informal settler namin. Pero ngayon, sabi ko na lang sa'yo, huwag lang sa wala. Halos wala. Sana kung magiging Pangulo si President Binay, maging totoo lang siya. Hindi natin matatanggal ng korupsyon sa sa gobyerno, pero sana wag na lang tayo maging hipokrito, tsaka wag tayo magbulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating bayan. Kasi masasabi po kasi natin na Vice President Binay is the second most powerful official in our country, elected by the Filipino people. And we can expect that he, as the second most powerful official in the government, has the opportunity, has the power, has the authority to be a part of the solution in solving different issues faced by the Filipino people. Totoo talaga. Spare time lang ang trabaho ng Vice President. Ngayon, ako, naging bahagi ng administrasyon. Sana unawain mo naman. Kanya-kanyang trabaho yan. Kasi po, to say that you do not have control or you cannot do anything to resolve these issues as the second highest official in the government, then what does that say about our government? Administrasyon, oo nga. Pero organizationally, I was part of the administration. Pero functionally, wala naman akong function doon. Bakit? Pero apparently, ayon po sa mga sagot niya, we can infer that Vice President Binay does not go beyond the call of his duty. Kasi sinasabi po niya na these are the tasks that were assigned to me by the administration. But that does not mean that na yun lang yung function mo as the Vice President. You have to go beyond that. Pero as makikita natin sa mga answers niya kanina, that's not the truth at all. And that really says something about our government right now. If the second most powerful official in the country cannot be a part of the solution of different issues, then ano pa yung mga local government officials and the other officials of the government.